araw po sa inyong lahat. Welcome to Roxy's Pinoy Stories. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Ken. Isa po akong civil engineer na sa ngayon ay naghahanda po para sa board exam. Ang totoo po niyan, Miss Roxy, ay kakagraduate ko lang po sa kurso kong engineering. Pero ayoko po kasing matenga, kaya naghahanda na ako agad para sa board exam. Marami sa mga kaibigan ko ay nagtitake na ng isang taong bakasyon para raw makapagpahinga. Niyayayangan nila ako pero hindi naman kasi kami pareho ng sitwasyon sa buhay. Single mother po ang mama ko at ako ang inaasahan niyang tutulong sa kanya kapag nagkaroon na ako ng trabaho. Kaya naman, ginagawa ko ang lahat para makapagtrabaho na kaagad bilang isang engineer para mapag-aral ko na rin ang sumunod na kapatid ko sa akin. Hindi po gaya ng mga kaibigan ko na may panahon pa para makapagpahinga. Ako naman ay nagtatrabaho bilang crew sa isang fast food chain habang nagre-review. Self-review lang po ang ginagawa ko dahil wala naman akong pambayad sa mga review center na yan. At para nga makatipid sa pang-araw-araw kong pamasahe at hindi na rin ako umupa pa ng bahay. Minabuti ng Tito Isko at Tita Presi ko na sa kanila muna ako tumira. Oh, halika na dito, Ken. Ito ang magiging kwarto mo. Ito yung lumang kwarto ng Kuya Gio mo. Okay ka lang naman ba dito? Kaso, nandito pa yung ibang gamit niya sa cabinet eh. Nako, tita. Okay na okay po. Ay, kaso kay Kuya Gio po. Okay lang po ba sa kanya? Baka po bigla siyang umuwi tapos nandito ako sa kwarto niya. Baka magalit po yun. Lumapit sa akin si Tito Isko at saka ako inakbayan. Matagal lang hindi umuwi ang Kuya Gio mo rito. Masyadong busy yun sa trabaho. At saka kahit magalit siya, wala siyang magagawa. Bahay ko to. Wika niya saka ako kinindatan. Salamat po talaga, Tita Presi. Tsaka Tito Isko. Malaking tulong po ito sa amin ni Mama. Naku, wala yun. Ikaw talaga. Lumapit sa akin si Tita Presi at ginulo ang buhok ko. At saka nga pala ito. Dito ka mag-aral. Bumili kami ng lamesa pang study table mo yan. Pagkatapos ito ang lampshade para kapag mag-review ka at kailangan mo ng ilaw may magagamit ka. Ang ganda naman po nito, tita. Dati ho, pangarap ko rin ho magkaroon ng ganito. Kaso sa bahay po kasi namin sobrang sikip. Kahit gustuhin namin bumili, wala naman po kaming mapaglagyan. O di ngayon meron ka na, kaya mag-aral kang mabuti ha? Nilapitan ko silang dalawa at saka ko sila niyakap ng mahigpit. Thank you po talaga sa inyo. Napakalaking tulong po nito sa akin. Nasa ganun kaming sitwasyon nang may marinig kaming isang babaeng sumisigaw sa labas. Haring Presi, nasan ka? Heto na yung order mo tsaka yung lotion. Haring Presi. Sigaw ng sigaw yung babae sa labas at kung makakatok, halos kalabugin niya na yung pintuan. Naku, si Mylene yun, panigurado. Lumabas si Tita Presi ng kwarto at sinundan naman namin siya. Talagang si Mylene yan. Wala namang ibang ganyan kaingay ang bunganga dito sa lugar natin kung hindi siya lang. Wika ni Tito at sabay pa silang natawa. Oh, Mare. Halika, pasok ka. Ipakikilala kita sa pamangkin ko. Aba, may bisita pala kayo rito. Pumasok ang isang babae na sa tingin ko ay nasa 40 na mahigit. Nakasuot siya ng Harlem pants at maluwag na t-shirt. Pagkatapos ay nakalugay ang mukhang bagong rebandyang buhok na kinulayan pa ng brown. Mare, si Ken nga pala. Ken, ang tita Mylene mo. Kumare ko. Hello po, tita. Lumapit ako sa kanya at akmang magmamano pero mabilis niyang binawi ang mga kamay niya. Naku, hindi pa naman ako ganun katanda para magmano ka sa akin ano? Ginagawa naman akong gurang ng batang ito. Sayang ang pagpapasalon ko niyan. Biro niya. Ikaw talaga, Mylene. Dito muna titira sa amin si Ken dahil mas malapit ang trabaho niya. At saka, kakagraduate lang nitong pamangkin namin. Nag-ready na siya para sa board exam. Ay, wow! Talaga? Naku, nakakatuwa naman. Kung nag-aral lang din ng maayos yung anak ko, siguro tapos na din siya ngayon. Ano po ba ang course niya, tita? Eduk ang course ni Myla. Kaso ayun, mas magaling pang magtimpla ng gin kaysa magturo sa mga estudyante.
Ay nako. Oo nga pala Mare, ito na yung order mo. Dating gawi ha, tuwing Sabado ang hulog. Naglabas ito ng isang notebook at saka naglista. Oo sige, walang problema. Kapag natapos kong bayaran ito, sunod kong ikukuha ng pabango itong asawa ko ha. Naubos na yung binili ko sa'yo nung nakaraang buwan eh. Oo sige, walang problema. Itong pamangkin mo, bilhan mo na rin. Itinuro niya pa ako gamit ang ballpen niya. Nako tita, wag na po. Kailangan ko po kasing mag-ipon para sa board exam ko. Paulit-ulit akong umiling. Oo nga naman Ken, kailangan mo rin ng pabango. Binata ka na. Paano magkakagusto sa'yo yung mga kadalagahan yan? Kinindat-kindatan pa ako ni Tito. Tito, ako na lang po ang bibili kapag nakaluwag-luwag ako. Kakabili nyo lang po ng study table at lampshade para sa akin. Nakakahiya naman po kung pati yan. Kayo pa po ang bibili. Hay nako, para walang away, ako nang magbibigay sa'yo iho. Singit ni Tita Mylene. Po? Hindi makapaniwalang tanong ko. Ako na ang bibili para sa'yo. Pakonsuelo ko sa'yo at pag-good luck na rin para sa board exam mo. O paano? May iwan ko na kayo ha? Salamat sa pag-order, Mare. Maingay, masayahin, at magaling mag-sales talk. Yan ang unang impresyon ko kay Tita Mylene. Sa tuwing umaga ay sinasadya kong agahan ng gising para naman ako ang magluto ng almusal nila. Siyempre, takot din po ako na maging pabigat dahil wala akong binabayaran. Tapos sagot pa nila ang pagkain ko. Sinisiguro ko talagang malinis ang lahat at nakahanda na ang pagkain paglabas nila ng kwarto. Pagkatapos noon ay gagayak na ako sa trabaho dahil kailangan alas 7 pa lang ay naroon na ako sa fast food restaurant. Pagkatapos naman ng shift ko ng hapon, diretso akong uuwi at maglilinis ulit ng bahay. Kaunting pahinga, pagkatapos ay sisimulan ng mag-review. Ang pahinga ko na lang ay kapag tinawag ako ni na tita para maghapunan o pag dinadalhan nila ako ng merienda sa kwarto. Pagkatapos noon ay review na ulit hanggang 10 ng gabi. Para sa iba, nakakabagot daw ang ginagawa ko. Nakakapagod sabi nga ng mga kaibigan ko, Miss Roxy. Hindi raw nila kaya ang ganitong buhay. Pero para sa pamilya ko, kakayanin. Presi, nandyan ka ba? Maniningil na ako. Isang hapon, katatapos ko lang maligo noon nang marinig ko ang pagkatok ni Tita Mylene sa pintuan. Tanging tuwalya lang ang nakabalot sa bewang ko ang nagsisilbing saplot ko. Tita Mylene, wala pa po sila Tita Presi at Tito Isko eh. Maya-maya pa po ang uwi nila, may trabaho pa po kasi sila ng Sabado. Hindi siya kaagad nakasagot at napansin ko ang pagtitig niya sa akin. Ganun ba? Sige, parang wala sa sarili niyang sagot. Ano kasi maniningil sana ako kasi tuwing Sabado ang hulog doon sa mga kinuha niyang pulbo at lotion. Sabihin mo na lang sa kanya kung hindi siya busy mamaya. Ihatid na lang niya sa bahay namin ha? Sige po tita, wala pong problema. Ninitaan ko siya. Ikaw lang bang mag-isa dyan? Nagmerienda ka na ba? Tanong niya. Opo, ako lang pong mag-isa. Hindi na po ako nagmemerienda tita. Kagagaling ko lang din po sa trabaho. Wala na po kong oras para bumili ng pagkain eh. Hay nako, o sige. Gawin mo na ang mga gagawin mo. Hahatiran na lang kita dito ng banana Q. Nagluto ako kanina. Talaga po? Salamat po, Tita Mylene. Sakto ho, nagugutom na ako. Tuwang-tuwa ako sa sinabi niya at hindi nga nagtagal ay bumalik siya na may dalang isang pinggan na may lamang 2 tuhog ng banana Q. Akala ko ang pagbibigay ng merienda sa akin ni Tita Mylene noon ay isang beses lang. Pero naulit pa yon ang naulit. Hanggang sa nakasanayan ko na sa tuwing pagkatapos ng trabaho ay kumakatok siya ng pinto at binibigyan ako ng iba't ibang merienda. Isang araw, para magpasalamat sana sa kanya, ay ako naman ang bumili ng 2 takal ng pansit sa nadaanan kong tindera habang pauwi. Kinuha ko muna sa bahay ang mga platito at pinggan na pinaglalagyan niya at saka ko yun dinala sa bahay nila. Laking gulat ko nang pagbuksan niya ako ng pinto
Kasi ang masayahin at madaldal na Tita Mylene ngayon ay mukhang balisa at ni hindi ako matingnan. Sa akin ba ito? Salamat. Sige na iho, marami pa akong gagawin. Takang-taka ako dahil madaling-madali siya na isinara ang pinto. Pero nang akmang lalabas na ako ng gate, ay narinig ko ang pabulyaw na tawag sa pangalan niya ng isang lalaki. Narinig ko ang pag-aaway at sigawan nila. Basagan ng gamit at kung ano-ano pa. Mukhang hindi maganda ang relasyon ni Tita Mylene sa asawa niya. Isang bagay na hindi kaagad mahalata dahil sa masiyahin niyang personalidad. Pagkatapos po nung araw na yon, ay matagal ding hindi nakapunta sa amin si Tita Mylene. Siguro ay may isang linggo din po at sa mga lumipas na araw na yon, nagsunod-sunod din ang problemang kinaharap ko. Tumawag po kasi sa akin ang mama ko at sinabing may sakit daw ang kapatid kong bunso. Kinailangan namin siyang ipa-ospital dahil tinamaan siya ng dengue. Ang pera na inipon-ipon ko para sa board exam ay minsanan lang nawala dahil sa pagkakasakit ng kapatid ko, Miss Roxy. Idagdag pa ang problema sa trabaho. Yung manager po kasi ng pinagtatrabahuhan ko ay parang palagi akong pinag-iinitan. Hindi naman ako yung tipo ng tao na reklamador sa trabaho. Pero mararamdaman mo naman po kasi yon, Miss Roxy, kung palagi na lang ikaw ang pinagbibintangan at pinagagalitan kahit hindi mo kasalanan. Bagsak ang mga balikat kong umuwi galing sa trabaho nang makasalubong ko si Tita Mylene. Mukhang papunta rin siya sa bahay namin. Tita, long time no see. Bati ko sa kanya. Oken, sakto. Hahatiran kita ng merienda eh. Eto dinalan kita ng ginataang bilo-bilo. Naku, mainit-init pa tita. Mukhang masarap po ito ah. Tara ho sa loob. Bumili din ho ako ng Shanghai dun sa nadaanan ko kanina. Sabay na ho tayong magmerienda. Niyaya ko siyang pumasok sa loob ng bahay at dahil nga wala pa rin sila Tito Ron ay kaming dalawa lang ang nagsalo sa mga pagkaing pareho naming dala. Miss Roxy, ang simpleng pagmimerienda ay nauwi po sa isang kwentuhan. Ikinuwento ko kay Tita Mylene ang mga problemang pinagdadaanan ko at ng pamilya namin. Masarap din po pala sa pakiramdam na ikwento yung mga bigat na dinadala. Nakangiti kong sabi. Abay oo naman ano? Bakit ba kasi hindi ka makwento sa nanay mo? O kaya naman sa tito mo? Ayoko po tita. Si nanay po masyado ng maraming problema. Ayoko nang dumagdag pa. Tsaka si na tito po masyado na silang maraming nagawa para sa amin. Kaya ayoko na silang abalahin pa. Kaya hanggat kaya ko, ako na lang ho. Ay sus, napakabait mo namang bata ka. Alam mo sana ganyan lahat ng mga lalaki. Kung kasing responsable at kasing sweet mo lang sana ang asawa ko. Di sana wala akong problema ngayon ano? Napapairap niya pang sabi. Bakit po tita? Ano po bang problema sa asawa ninyo? Tanong ko. Sa totoo lang, mabait naman talaga ang asawa ko Ken. Masipag din sa trabaho. Kaya hindi kami nawawalan ng mga pangangailangan. Kita mo sa lahat ng mga kapitbahay natin ako itong kumpleto sa rejuvenating set. Hindi ako nauubusan ng pang skincare ko. Tapos kapag gusto kong magpariband, nagpapariband ako agad. Kasi ang pera ko lang. Iwinagayway pa niya ang buhok niya. Kaya naman aliw na aliw ako sa kanya. Mukhang okay naman po pala tita. Ano pong problema? Ayun na nga Ken. Sobrang mainitin ang ulo niya kapag hindi nasunod ang gusto niya sa trabaho man o sa bahay. Sa akin niya ilahat binubuhos ang init ng ulo niya. Aba, akala mo naman nakokontrol ko ang lahat ng bagay sa paligid ano? Diyos ko, Mariosep mantakin mong umuwi kahapon. Mainit ang ulo pagkatapos na pagdiskitahan niya yung paborito kong mantel ng lamesa. Pinaggugupit ba naman para lang mailabas yung init ng ulo niya? Dahil stress daw siya. Anong klaseng dahilan yon para magira ng gamit, hindi ba? Naku hindi ho ba naman kayo sinasaktan tita? Nakakatakot pong kasama ang ganyang klase ng tao. Yung tatay po namin ganyan din. Kaya nilayasan namin nila mama. Lalong tumaas ang boses niya at nagtaas pa ng isang kilay. Ay, subukan lang niya. Kilala niya ako. Kaya niya akong pagdabog-dabugan.
pero hindi niya ako kayang pagtaasan ng kamay. Madadali talaga siya sa akin. May kalalagyan talaga siya. Tawang-tawa ako sa kwento niya na may pa-action pa. Yun po ang simula ng pagkikita namin ni Tita Mylene sa tuwing hapon. At minsan, kapag wala akong trabaho ay lumalabas pa kami. Iniikot-ikot nga ako sa barangay kung saan may mga kainan, kung saan may pwede kaming pagtambayan, tapos ay doon kami nagkukwentuhan. Wala naman pong naging problema kina Tito dahil alam nila kung sino ang kasama ko. Hanggang isang araw ay kakarating lang namin sa bahay galing sa pamamasyal. Kung sa mga palabas po ay ang lalaki ang gumagawa ng paraan para mapalapit sa babae, sa pagkakataong yon ay iba po ang nangyari sa amin ni Mylene. Nagulat na lang ako nung mapansin ko na magkalapat na ang mga labi namin. Buong pagkasabik na tinugon ko yon, Miss Roxy. At ang halik na yon ay nauwi mismo sa kwarto ko. Nagpakasasa kami ni Tita Mylene na para bang sabik na sabik kami sa isa't isa, na para bang ngayon lang namin pinagbigyan ang hinihiling na mga katawan namin. Pagkatapos noon, Miss Roxy, ay nagkaroon po kami ng ipinagbabawal na relasyon ni Mylene. Aaminin ko noong una na medyo naaasiwa ako dahil sobrang laki ng agwat niya para sa akin. Pero may kung ano sa kaloob-looban ko na siya ang hinahanap palagi. Ano? Wala ba sila ngayon dyan? Tanong niya sa akin minsan. Wala sila, tita. Nasa trabaho pa sila. Halika na, pasok ka. Ang tahanan nila Tita Presi ang nagsilbing hotel naming dalawa. Doon kami laging nagkikita. Ang dating merienda lang na ginagawa namin ay nauuwi lagi sa isang kababalaghan. Isang araw, habang papauwi ako galing sa trabaho, ay napadaan ako sa isang motel. Napaisip ako kung dapat ko ba siyang ayain doon para naman hindi puro sa bahay nila Tita Presi kami nagkikita. At aaminin ko na rin po na medyo curious din kasi ako kung ano ba ang nasa loob ng isang motel. Gusto ko ring makapasok. Syempre, bilang isang binata, may mga bagay din ako na gusto kong maranasan. Pasimple akong lumapit doon at sinilip-silip ang entrance noon. Pero nagulat ako nang makita ko doon si Tita Presi na may kasamang ibang lalaki. Sa isip-isip ko ay napangisi ako dahil baka kaya hindi sila kaagad umuwi ni Tito Isko sa bahay ay dahil doon. Pero nagimbal ang isip ko nang makita kong ibang lalaki ang kasama ni Tita Presi. Lumapit ako sa isang poste at saka nagtago sa kanilang dalawa. Doon nga ay namukhaan ko ang lalaki. Teka, yun ang asawa ni Mylene ah. Gulat na gulat ako sa mga nakita ko. Hindi ko akalain na may kabit pala si Tita Presi. Almost perfect na po ang tingin ko sa relasyon nila ni Tito Isko. Halos lahat ay pinagtatrabahuhan nilang dalawa at ang nag-iisa nilang anak ay malaki na rin. Kaya paangat ng paangat ang buhay nila. Napakamaasikaso ni Tita Presi. Laging ang sinasabi ni Tito Isko na napakaswerte niya. Pagkatapos ay ito pala ang makikita ko, na niloloko niya ang tito ko. Pagdating ko sa bahay ay kaagad akong nakipagkita kay Mylene, Miss Roxy. Sinabi ko sa kanya ang lahat. Total ay hindi rin naman niya mahal ang asawa niya base sa mga sinasabi niya. Pero lalo po akong nagulat nang malaman ko na alam niya pala ang lahat. Na alam niyang nang bababae ang asawa niya at si Tita Presi ang kabit nito. Ano? Matagal mo nang alam pagkatapos ay hinahayaan mo lang sila? Kawawa naman ang tito ko. Kasi Ken, may magagawa ba ako kapag sinabi ko? May magbabago ba? Wala naman eh. At saka kapag pinagbawalan ko ang asawa ko, baka hiwalayan niya ako. Hindi ko kayang mawala ang sustento niya sa aming mag-iina. Miss Roxy, hanggang ngayon po ay hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa Tito Isko ko ang mga nalaman ko. Kapag nalaman niya ang totoo, ay posible ring mabunyag ang lihim na relasyon namin ni Tita Mylene. Isang linggo na po ang lumilipas mula nung matuklasan ko yon. Kaya naman minabuti kong magsulat ng liham sa channel ninyo. Gustong gusto ko na po kasing mailabas ang mga bagay na gumugulo sa isip ko. Sa tingin niyo po ba, dapat ko bang isumbong ang pagtataksil nilang dalawa? Paano naman kapag kami ang napahamak
kapag ibinunyag ko ang nalalaman ko. Sana po ay matulungan ninyo ko, Miss Roxy. Maraming salamat po at lubos na umaasa. Ken.